Makinig po tayo sa batas tungkol sa pera sa bangko. Kung tawagin ay bank secrecy. Kasi nga yan ang nangyayari ngayon na tungkol kay Sarah. So, ang nagsasalita si Atty. Enzo Ricky Tumotorco. Ako, para maintindihan lang natin yung batas. Kasi para bang sinasabi ng mga DDS, camp, bawal daw. Bawal. Pero sa impeachment, tignan natin yung batas. Magandang matuto tayo sa batas ng yung sikreto ng pagbabangko. Hindi masama yun eh. Pero depende sa kaso. Mas maganda pakinggan na lang natin si Atty. Enzo. Ni Adolfo Ascona. Kaya lang siyempre sa mga DDS, kinukuha nila yung sinabi ni Adolfo Ascona na pabor sa kanila. Yan yun. Pero hindi nila pinapaliwanag yung buong context ng sinabi ni Adolfo Ascona. Okay, pag-usapan natin itong bank secrecy. Kasi matingkad na issue itong bank secrecy. Mga kabunyo. Itong bank secrecy, kasi ang sinasabi ng mga DDS, dito daw sa impeachment ni Sara, isusumpi na yung mga bank records ni Sara. Violation daw yan ng bank secrecy law. Kasi mayroon tayong bank secrecy law, bawal yan. So ngayon, ibig bang sabihin, mababiolate yung bank secrecy law sa gagawin na yan ng Justice Committee? Kasi kung isusumpi na yung mga bank records, ang sagot dyan mga kabunyog ganito. Pag-usapan natin ang bank secrecy law. The Bank Secrecy Law of the Philippines, Republic Act Number 1405, enacted in 1955, dictates that all deposits in banking institutions and government funds are strictly confidential and cannot be examined, inquired, or looked into by any person, government official or office. Exceptions include written consent from the depositor, impeachment cases, bribery, dereliction of duty cases, or litigation where the money is the subject matter. Yan. So, tama ba na mayroon tayong bank secrecy? Yes! Bank secrecy. Hindi talaga pwedeng pabuksan, hindi pwedeng itanong, mag-inquire, hindi pwedeng tingnan ng sino mang tao, sino mang opisyal ng gobyerno or opisina ng gobyerno. Strictly confidential yan. Cannot be examined, inquired, or looked into. Yan ang bank secrecy law. Lumang batas na yan. Republic Act Number 1405 yan. Enacted in 1955. Bakit may ganyan? Siyempre, yung tiwala ng tao sa sistema ng bangko natin, yung banking system. Para ka, confident ka, may tiwala ka na hindi naman malalaman ng iba ang mga deposito mo sa bangko kasi sikreto mo rin naman yan. Mayroon tayong bank secrecy law. Ayan, okay? Kaya lang, tingnan nyo naman ang nakalagay. Yung secrecy ng bank deposits ay may exceptions. Anong exceptions? Written consent from the depositor. Ibig sabihin yung waiver, di ba madalas natin? Kapag winig ng depositor, pwede yun. Pangalawa, impeachment cases. Impeachment cases. Bribery and dereliction of duty cases. And the litigation where the money is the subject matter. Yun. So hindi naman absolute yung hindi pwedeng pakialaman ang deposito sa bangko. Or hindi pwedeng alamin. Hindi pwedeng inquire. Hindi. Mayroong exceptions. Okay. Ito pa. Key aspects of the Bank Secrecy Law, RA 1405, covers all deposits of whatever nature, savings, current, time deposits, and government bond investments. Exceptions, ito yung importante.
Yung exceptions, ano yung pwedeng buksan? Una, written permission. The depositor provides written consent. Second, impeachment. In cases filed against public officials. Malinaw hindi sinasabi na kailangan trial. Hindi. Hindi. Hindi naman impeachment. Meron po. Number 2, impeachment is filed against public official. Di ligtas si Sara dyan. Sinasabi nila ng mga alagad ni Satanas, DDS yung grupo ni Duterte, labag daw. Ito binabasa niya, pinapaliwanag ni Atty. Enzo, professor ito. Ayun, number 2, impeachment cases filed against public official. Okay ba? Para maliwanag lang tayo sa batas. Number 2, impeachment case filed against public official. Si Sara ba hindi public official? Okay sagutin nyo. Hindi pa public official yan? Hindi na nga siya nag-opisina, sumusweldo siya. Lustay lang na lustay. Trip abroad na lang In the previous, hindi ba? Sasabihin ng mga demonyong ito na yung kampo ng Duterte, bawal daw. Ayan Alright, Professor Enzo. Filed against public officials. Malinaw hindi sinasabi na kailangan trial. Hindi. Hindi. Hindi naman impeachment cases. Hindi naman ibig sabihin na sa trial na. Kahit dun pa lang sa Justice Committee, pwede na. Kasi impeachment cases or when cases filed against public officials. Bribery, dereliction of duty, cases involving public officials, exempted din yan sa bank secrecy. Litigation, when the deposit is the direct subject of a court lawsuit. Yung bago pa ngayon na exception, AMLA, Anti-Money Laundering Act. Government institutions must report suspicious transactions. So yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa katunayan, sa ngayon, sa kasalukuyang mga nangyayari sa mundo, na marami na kasing mga transactions na dapat nang bantayan. Halimbawa, money laundering. Kaya ngayon, yung exception sa bank secrecy law, dinagdagan pa. Ito yon. Current efforts and proposed amendments, modernization. As of 2026, proposals aim to relax these rules to combat money laundering, tax evasion, and corruption, bringing Philippine law in line with international standards. Kasi, ang ibang mga bansa, hindi na ganun ka-stricto na hindi pwedeng buksan ang bank accounts. Bakit? Kasi marami ng dayaan yung money laundering, tax evasion. Kaya ngayon, sa kasalukuyang mga batas, mayroon ng mga exceptions talaga. So yan mga kabunyog. Kaya yung mga nagsasabi na violation ng bank secrecy law, hindi nila nalalaman yan. Hindi naman absolute ang bank secrecy. Okay? Kaya yan mga kabunyog. Yung sinasabi ng mga DDS na nababiolate daw ang bank secrecy kapag pinabuksan ang bank accounts ni Sara Duterte. Nakita nyo naman yung exception. Isa sa mga exceptions ang impeachment. Isa sa mga exceptions ang impeachment. Nandun, binasa ko mismo sa inyo. May resibo tayo. Kaya kapag mayroong impeachment cases, hindi pwedeng i-invoke yung bank secrecy. Kasi anong silbi ng impeachment? Kung may mga bank secrecy na yan. Diba? Kung pinag-uusapan sa impeachment, lalo na kapag korupsyon, mga deposito sa bangko, o di dapat malaman yan. Kaya nga, diba,
yung mga deposito sa bangko ni Chief Justice Corona. Oh, pinabuksan yun. Pinabuksan yun yung justice ay yung ano niya, yung bank accounts niya. Bakit? Bakit? Eh kasi ano yan eh, allowed yan. Ang impeachment ay exception sa bank secrecy law. Paano mo mapapanagot ang mga opisyal ng gobyerno kung hindi pwedeng buksan ang kanilang mga bank accounts? Tama. So exempted ito. Exempted ito. Ngayon, yung sinasabi ng mga DDS, kasi ang sinasabi nila, pagka ganyan, mawawala na daw ang tiwala ng mga tao sa banking system. Oh, kasi pwede na palang buksan ang mga bank accounts namin, ay wala na. So mawawala na daw na tiwala, magkakaroon daw ng epekto sa ekonomiya ang impeachment ni Sara. Wow, palusot nyo naman. Ha? Palusot nyo naman. Ha? Ano naman, actually, mas mababalik pa nga ang tiwala ng publiko kapag pinayagan na mabuksan ang account ni Sara. Bakit? Tama. Ibig sabihin, ayaw natin ng korupsyon. Tama. Ibig sabihin, sa ating bansa, may bank secrecy. Pero kapag korupsyon na ang pinag-uusapan, hindi pwede ang bank secrecy. O, di ba tama naman yun? Tama. Tama naman yun eh. O, Tama. kumbaga, mas mawawala ang tiwala ng mga tao, lalo na ang mga foreign investors, kung dito sa Pilipinas, hindi napapanagot ang mga kurap. Yes. O, di ba? Paano mo, hindi mo mapapanagot ang mga kurap, o di lalong walang tiwala ang mga tao. Lalong walang tiwala, maging ang mga dayuhan. Sa Pilipinas, wala dyan, hindi napapanagot dyan ang mga kurap. O dito sa atin, ano dyan, napapanagot dyan ang mga kurap. Kahit may deposito ka sa bangko, kapag korupsyon naman kapag galing naman sa korupsyon yung deposito mo sa bangko, na ano yan, nahahabol yan sa Pilipinas. O, di ba? So dapat ganun. Hindi dapat tingnan na yung pagbubukas ng bank accounts ay negative. Positive nga yun. Di ba? Di ba? Oh. Kasi kung wala, mas natutuwa nga ang mga tao na yung mga deposito sa bangko na galing sa masama. Kaya nga mayroon tayong Anti-Money Laundering Act. Bakit? Kasi kung ang pera mo ay galing sa drugs, kung ang pera mo ay galing sa korupsyon, kung ang pera mo ay galing sa mga illegal na aktibidad, mga illegal na pugo, kapag galing sa mga ganon, sa mga lahat ng illegal, galing doon ang pera mo. Dapat mabuksan ang mga accounts mo. Kasi dapat ang nagsisirculate na pera, ang dinidepositong pera sa mga bangko ay yung mga maayos lang. Kapag ang mga nagsisirculate na pera sa bangko, sa ekonomiya ay galing sa kasamaan, masisira ang ekonomiya. Masisira ang tiwala ng tao. Kaya mayroon tayong Anti-Money Laundering Act. So, yun? Yung kung matino ka, kung galing sa mabuti ang mga deposito mo sa bangko, hindi ka naman matatakot. Galing naman sa tama, maganda ang deposito mo. Yung mga pera mo sa bangko, galing naman sa kabutihan, hindi naman kaya, hindi naman pagnanakaw, hindi naman illegal na droga, hindi naman kidnapping for ransom, hindi naman terrorism. Anong kinakatakot mo? Mas dapat nga matuwa ka na binabantayan ng ating mga regulatory authorities tulad ng Bangko Sentral, Anti-Money Laundering Council, binabantayan nila ang mga perang pumapasok sa mga banking system natin. Madadamay pa yung mga mabubuti dahil sa mga masasama na yan. Kaya, tulad ngayon, ang daming perang nagsisirculate galing sa korupsyon, dapat yan, sumpuin yan. Di ba? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, itong sinasabing ito na makakasama sa ekonomiya ang impeachment ni Sara, lalo na kung binuksan daw yung bank accounts, hindi totoo yan, kabaliktaran. Mas matutuwa ang mga negosyante, mas matitino ang mga mag-i-invest sa Pilipinas kapag nalaman nila na ang korupsyon ay hindi natin tinutolerate sa bansa natin. O di ba? Kaya, ayan mga kabunyog, mga kababayan.
Alam nyo kaya, isa yan sa mga pinupunto ng grupo ni Sara, iyang pagbubukas ng pera sa bangko. Ito yung hawak-hawak na papel ni ay dokumento ni former Senator Sani Trillanes Dipot. Na yung pera na yon at yung record ng AMLAC pareho po. Kaya yung mga pinag-iita ni dating Senator Sani Trillanes, yun ay valid. Yung paano sila nagkamal ng pera ang pamilyang Duterte. In the previous mga interviews ni Sani Trillanes, willing akong tumayong testigo sa impeachment, sabi niya. Willing ako. Ibig sabihin, kung patatawag siya, nakahanda siya. Kasi siyang nagbulgar do sa paglobo ng yaman ng pamilya Duterte. Lahat ng pamilya dito Duterte. Pati yung anak niya sa kabit niya. Pinakita lahat yung dokumento kung saan nanggaling yung pera. Illegal. At yan ay nasa batas. Yan ang kinatatakot niya. Kasi yan ang hinihingi ng impeachment sa Kongreso. Siyempre, titignan yung bangko, titignan yung salin kung magkatulad. Halimbawa, nakalagay sa salin, 50 pesos. Pag nabuksan yung bangko, bilyon ang halaga. Nakita niyo yung diferensya dyan? 50 pesos lang ang salin mo, pagkatapos bilyon na nasa bangko. Ibig sabihin, may problema ka. Kasi dapat doon sa salin mo, lagay mo lahat, pati yung cash in hand, kung tawagin. Kasama na nasa bangko dyan. Kita nyo? Kung paano lumobo ang pera mo. Yung hawak ni dati sa Senator Sani, galing sa droga, sa pogo. Niyawak siyang deposito ay resibo. Yan ang kinatatakot nila. Kaya yan ang pinagdidiskitahan nila ng mga demonyong DDS na bawal daw. Hindi naman binasa yung konstitusyon tungkol sa batas ng bank secrecy. Ayan o. Pare-pareho tayo nagiginig. Isang abogado yung nagpapaliwanag. Si Atty. Enzo, isang profesor yan. Ito yung pinaginitan ni Marcoleta. Pero hindi yung obra si Marcoleta dito eh. Bigla nag-walk out si Marcoleta noon eh. Nung ko sa 19th Congress. Itong si Enzo, pinahingi niya ng dispensa sa kanya. Sabi, ba't ako hingi ng dispensa sa iyo? Yan ang aking opinion. Ala, talbog si Marcoleta. Wala pala siya kakampi sa Kongreso. Mahanap siya kakampi, wala naman siya nakita kahit isa. Hindi niya makita si Satanas. Kakampi niya kanya lang, hindi nakikita si Satanas. Kasi nung sinabi ko, siya yung pumapabor kay Marcoleta na taas ang kamay. Naglinga-lingang wala nakataas ang kamay. Eh siyempre, hindi makita yung kamay ni Satanas kasi hindi si boss si Satanas. Kasi espiritu siya. Dalawang beses yan, napaya siya. Napanood ko yan. 19th Congress yan, sa Kongreso. Kaya yung sinasabi ng grupo ni, ngayon, tumakbo siya. Siya na mismo, ang lumapit sa Korte Suprema. Humingi siyang TRO.
Hindi natin alam. Kasi siyempre, yung mga Korte Suprema alagad ni Duterte yan, ni matandang Duterte, nakampon ni Satanas. Sige, bahala kayo. Sarili nyo naman yan eh. Yan. Ang daming palusot nitong Sara Lustay Piatos eh. Iobra yan. Maliwanag sa saligang batas o sa batas ng RA 1405, Bank Secrecy Law. Pwede palang buksan sa impeachment ang pera sa bangko. Number 2 yun. Ay hanggang dito na lamang tingnan natin ang nakalagay sa Biblia naman. Anong nakalagay? Roma chapter 13 verse 1. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Meron bang pinuno si Sara sa pamahalaan? Meron. Busy lang siya, meron pang presidente. Dapat sumuko siya rin, hindi. Bakit napapatay niya ka eh? Minura niya lahat ng tao. Tapos patayin mo. Hindi siya sumusuko kay Marcos. Feeling niya kasi, untouchable siya. Feeling lang. Pero in process, hindi naman talaga. Sapagkat walang pamalang hindi mula sa Diyos. Lumalabas siya sa Diyos. Ano yan? Mocking God. Ano pa? At ang pamalaan umiiral ay itinatag ng Diyos. Kita niyo? Diyos, kaya nga, ang lumalabas sa pamalaan ay lumalabas ay tinakda ng Diyos. At lalapatan ng parusa ang sino mang lumalaban. Yan. Dapat lang lapatan ng parusa. At isang parusa dyan ay ang impeachment. Mga araw yung 19th Congress yung nakarataon, ang yabang. Nakahanda na ang aking mga abogado. Tapos takbo sa Korte Suprema. Nagpagitan na naman listahan. Ang daming abogado, 16. Tumakbo na naman. Tumakbo siya kahapon. Dahil makalawa sa Korte Suprema. Humingi siya sa klolo na naman sa mga alagad ni Duterte. Ng tatay niya. Kampun ni Satanas. Sana huwag ipaintulot ng Diyos na manahigang kaisipan ng mga Korte Suprema. Kasi naglagay kasi sa kanila doon si Digong. Siyempre, mas makapangyarihan naman ang Diyos. Ang hustisya po ang hinahanap ng basang Pilipinas. Kung saan dinala ni Sara Lustay yung pera ng taong bayan habang nasa posisyon sila. Sige po, hanggang dito na lamang. Wala pong personalan. Nag-aaral tayo ng batas. At ang ating napag-aralan o itinuro ni Professor Enzo Tumutorbo ay ang RA 1405 Bank Secrecy Law. Ito po inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bolsa. God bless us all. Bye. Sana natuto rin kayo.